Welcome po sa ating resurrection service. Ngayon po ay unang linggo ng Abril. Amen? Ngayon po ay natatanging araw. Although every Sunday is a special day, but today po, we remember po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross. Alam niyo mga kapatid, what makes Christianity a unique? Dahil ang ating Panginoon po ay buhay. Amen? Tinitingnan ko po sa history. Tinitingnan. Buong history po ng buong mundo. Lahat po ng mga leaders or founders ng iba't ibang relihiyon. Sila po ay namatay. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nabubuhay. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay namatay, inilibing, ngunit after 3 days po, siya ay nabuhay muli. At siya lang po, walang iba. Ni isang tao, ni isang religious leader. Name every religion. Ang kanilang mga founders, matagal nang nakalibing. Ngunit hanggang ngayon, nandoon pa rin sa ilalim ng libingan. Hindi sila nabuhay muli. Pero ang ating Panginoong Hesus, buhay na buhay. Kaya dahil nga po, dahil siya buhay, buhay ang ating pag-asa. Kasi kung ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nabuhay muli mula sa mga patay, edi wala tayong kaibahan sa ibang mga reliyon o ibang pananampalataya. Sayang at useless itong ating mga ginagawa. Ang ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sayang, wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay muli. Kaya tayo po bilang mga Kristiyanos, yan po ang sentro sa ating pananampalataya. Ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Kasi kung ang Panginoon hindi nabuhay muli, wala po tayong kaligtasan ngayon. Amen? Sayang. Sayang ang lahat ginagawa mo pagpapagod para sa Kanya. Kung hindi siya nabuhay muli, sayang. Pero salamat sa Diyos dahil ang ating Panginoon, siya ang Panginoon sa mga buhay, siya ang Panginoon sa mga patay. Kaya siya ay muling nabuhay. At ngayon po, ang kanyang Espiritu ay kasama natin. Nagagalak na ang kanyang mga anak ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen! Hallelujah! Hindi lahat ng tao nakakaintindi sa katotohanan ito. Pero kapatid, ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay buhay at totoo dahil ang ating Panginoon po ay muling nabuhay. Amen? It was 2,000 years ago nung siya po ay namatay. Inilibing, but after 3 days, siya ay nabuhay muli. Alam niyo ba, bago ho siya namatay, bago siya inilibing, at bago siya nabuhay muli, alam ko po, may background na po kayo kung gaano ang paghirap na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po basta-basta ang paghihirap na kanyang ginawa para sa iyo, para sa akin. Grabe nung nakita ko lang sa video noon ni yung weather forecaster ng ABS-CBN, si Ernie Baron. Siya po ay matagal ng patay pero may video siyang natitira. Alam niyo, ilang oras po na naghihirap ang ating Panginoon doon sa cross. At least 6 hours. Bago siya pinako doon sa cross, siya po muna ay pinalo, hinampas ng at least 39 na palo
At hindi po basta-bastang palo yon. Yung pamalo na ginamit ng mga Roman soldiers noong unang panahon ay hindi katulad ng pamalo natin ngayon. Noon po ay iba. Ito po ay parang leather na tali. Marami po ito. At sa dulo nito ay may mga matutulis na mga either bakal or mga buto. Kaya bawat palo ng mga sundalo sa katawan ni Jesus, isang palo, daming sugat. Natatanggal ang kanyang mga balat, natatanggal ang kanyang laman. At ginawa po kaya, hindi kayang i-describe ng kahit sino man ang paghihirap na ginawa. Tiniis ng ating Panginoong Hesus para lang ho tayo makaiwas sa kapahamakan mula sa impyerno. Pinalo ho siya ng palo na yun. Next Sunday, Lord willing, I will be sharing on that. Yung pamalo na yun, as I said, may mga bakal sa dulo na pag tumama sa katawan mo, para siyang hook na hinahawakan ang kanyang balat at pag hila ng mga sundalo natatanggal balat at ang laman sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang isa. At least 39 lashes ang tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo. According to the history, yung 39 na palo sa mga Hudyo lang yun. Yan ang pinakamarami. Hindi sila pwedeng lalagpas doon. 39 lang po talaga. Pero ang mga Roman soldiers, mapintas, mabangis, walang awa. More than 39 yung palo na ginawa nila, binigay nila sa ating Panginoong Kristo. Kaya yung ating Panginoon habang naglalakad, bitbit po yung mabigat na cross. Hindi na ho, kayang ma-identify ang kanyang katawan. At habang siya naglakad, bitbit ang mabigat na cross, may mga taong pinagtawanan siya, may mga taong dinuraan, may mga taong tinadyakan ng ating Panginoon. Hanggang siya po ay pinako doon sa cross. Alas 9 ng umaga, siya ay pinako doon sa cross. Ilang oras siyang nagtiis, naghirap doon sa cross, at least 6 hours, dahil according to the Bible, siya po ay pinako alas 9 ng umaga at siya namatay alas 3 ng hapon. Ilang oras po ang paghihirap at pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, ang death penalty natin ngayon, yung electric chair, na ngayon wala, pinalitan na nga, electric chair, ilang segundo lang po, patay ka na doon. Ang criminal, patay na po doon. Pinalitan ng lethal injection, hindi na nga maramdaman ng tao ang sakit kasi bago siya injectionan, patulugin muna. And few seconds lang, wala na, patay ang criminal na yon. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, biro mo yung sakit ng kanyang katawan mula dun nung siya pa'y pinalo, sugat na kanyang naramdaman sa kanyang buong katawan. At ang sugat, ang pako sa kanyang mga kamay at pako sa kanyang mga paa. Habang siya'y nakabitin dun sa cross for at least 6 hours. Wala ni isang doktor ang kayang maglarawan at mag-describe sa paghirap na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo dun sa cross. Pero ang lahat, kapatid, tiniis ng ating Panginoong Jesucristo because that moment, that situation, ang nananaig sa puso ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yung sakit ng kanyang katawan, kundi ang kanyang pagmamahal sa iyo. Tiniis niya ang sakit mula umaga hanggang hapon. Hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon.
Siya naghihirap doon sa cross, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa buong mundo. Kaya alam ba ninyo, napakalaking insulto sa Panginoon kung ikaw ay titigil sa paglingkod sa Kanya dahil lang sa temporary at pansamantalang kahirapan. Insulto po sa Panginoon yon. Ibig sabihin, hindi mo naiintindihan ang ginawa niyang sakripisyo doon sa cross. Hindi lang naibigay yung pangailangan mo. Nagtampo ka na agad sa Panginoon. Insulto yan, kapatid, sa Kanya. Naglilingkod ka nga sa Kanya, pero hanggang ngayon, may tinatago ka pa rin kasalanan. Insulto yan para sa Kanya. Insulto sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Kanya, pero parang biro lang. Grabe yung paghirap. Actually, tayo kasi ngayon nagbabasa na lang, pero kung nandoon tayo, hindi natin kayanin. Kaya nga si Judas, na bininta niya si Jesus nung alam niya na si Jesus ay sintensyahan ng kamatayan, hindi makaya ng kanyang konsensya. Hindi kinaya ng kanyang konsensya dahil alam niya kung anong paghirap ang maranasan ng Panginoon. Hindi kayang tanggapin ng kanyang konsensya. Binalik niya ang perang binayad sa kanya. Kaya lang nag-suicide dahil sa sobrang pagsisisi at hindi niya kaya sa ginawa niya sa Panginoon. Siya ay nagsisisi. Why? Alam niya kung anong hirap ang maranasan ni Jesus sa kamay ng mga Roman soldiers. Alam niya kung anong death penalty. Alam niya kung gaano kahirap ang ibibigay na parusa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nakakalungkot. May mga tao ngayon, pinagtawanan lang po pag tayo nagbabahagi ng Word of God. Nakakalungkot pag tayo mismo nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ngunit sumusuko, hindi na napapakita sa church, hindi na naglilingkod sa Panginoon. Napakalaking insulto po yan sa ating Panginoon, kapatid. Seryosuhin na po natin ang ating paglilingkod sa Kanya. Seryosuhin po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon dahil hindi po siya nagbibiro. Binigay niya ang kanyang buhay dahil alam, tiniis niya ang paghirap doon sa cross dahil alam niyang ito lang ang natatanging paraan para ikaw at ako ay mailigtas mula sa kahapahamakan ng impyerno. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang paghihirap na naranasan at tiniis at kinaya ng ating Panginoong Jesucristo dahil lang sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kapatid. Kaya huwag na tayong magbibiro sa ating paglilingkod sa Kanya. Be serious. Men, be serious sa Panginoon. Women, be serious sa Panginoon. Young people, be serious sa Panginoon. Stop sinning. Alam ba ninyong sa araw ng paghukom, harap natin ang Panginoon, marami sa atin ang hindi kayang tingnan mata sa mata ang Panginoon. Dahil hindi tayo nagiging tapat sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa oras na makaharap na natin ang Panginoong Jesucristo, hindi natin siya kayang titigan sa ating mga mata. Dahil sa ating mga kakulangan. Okay, right now mga kapatid, it's a good thing we remember the resurrection of our Lord Jesus Christ. Let us also remember ang suffering, paghihirap na Kanyang ginawa doon sa cross.
tandaan ho natin yung kanyang ginawa, hindi para sa kanyang sarili iyon. Yun ay para sa iyo, para sa akin, para tayo maligtas, para tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. I'll be sharing just 3 points this morning para hindi tayo masyadong tatagal. Bakit po masyadong mahalaga or napakahalaga po ang resurrection or muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit mahalaga? As I said kanina, ito po ang dahilan bakit ang Christianity is iba sa ibang mga relihiyon. Tingnan mo sa history, buong mundo. Tingnan mo ang mga founders, mga leaders ng iba't ibang mga relihiyon sa buong mundo. Most of them, karamihan sa kanila, patay na sa matagal ng panahon. Pero hanggang ngayon, ang kanilang buto at ang kanilang katawan nandoon pa rin sa libingan. Hindi sila nabuhay muli. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo. That is why I said, Christianity is very unique. Dahil ang ating Panginoon, ang ating founder ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nabuhay muli. At wala ni isang tao ang nakagawa nito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. 1 Corinthians 15, 12 to 14, and din talon tayo sa verse 17, 18, and 20 para hindi po masyadong mahaba ang ating reading this morning. Let's pray first. Lord Jesus, lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito. Nagpapasalamat ng buong puso dahil sa iyong ginawa doon sa cross. Tiniis mo ang lahat ng paghihirap. Dahil sa iyong pag-ibig sa amin. At Lord, hindi po namin sana makalimutan every day sa aming buhay ang sakripisyong ginawa mo doon sa cross para kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoon, anoint me as your servant and anoint your message, Panginoon, and bless every heart na naririto ngayon, makikinig at nakikinig sa iyong salita, maging sa aming mga kapatiran online. Lord God, we bless your name. Thank you for always reminding us you love us so much. You love us so much. In Jesus' name. Amen. Verse 12. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Kasi noon pa man, mga kapatid, may mga grupo na po, may mga tao na po na nagsasabing hindi totoo na ang mga anak ng Diyos ay muling mabuhay. Mismo ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nabuhay. 13, kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Kristo ay hindi rin muling nabuhay. 14, at kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Amen? Ito yung sabi ni Paul sa mga Christians doon po sa Corinto. Kung si Kristo ay hindi nabuhay, sayang yung aming pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sayang at walang silbi ang inyong pananampalataya. Dahil nananampalataya kayo sa Diyos na buhay, hindi buhay. Nananampalataya kayo sa Diyos na patay. Yan ang ibig sabihin ni Paul. Pero, hindi nagtatapos ang kwento doon. 18, at nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi naligtas. Ibig sabihin, kung totoong hindi nabuhay muli si Kristo, ibig sabihin yung mga Christian na namatay na, wala din silang kaligtasan. Yung mga Christian na namatay na, ibig sabihin, impyerno pa rin sila.
kung sakali totoo man na si Kristo ay hindi nabuhay. Verse 20, ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya kung kayo po ay may mga mahal sa buhay, tinanggap po nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay, at sila po ay pumanaw na nauna sa inyo. Wala ho kayong dapat ipangamba, kapatid, dahil sabi ng Panginoon isang araw, sila'y bubuhayin muli. Amen? Upang makasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mga taong walang Kristo, pag sila'y namatay, haharap sila ng judgment. Pero ang mga anak ng Diyos, pag sila'y namatay, sila'y bubuhayin muli at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan po ang ating pag-asa. So malinaw po ang sinabi ni San Pablo rito, mga kapatid. Totoo po na nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? At bakit napakahalaga? Point number 1. Dahil ang pagkabuhay muli ni Jesus ay patunay na siya ay Diyos. Kung si Jesus ay nanatili sa libingan, isa lang siyang maraming mga religious leaders, yung sabi ko kanina, pero dahil siya ay nabuhay muli, siya ay Panginoon ng mga buhay at patay. Romans 1 verse 4, ang sabi rito, tungkol sa kanyang pagiging tao, talking about Jesus, siya ay pinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa Espiritu ng Kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo itong titulo na anak ng Diyos, or sa English, Son of God, capital S po yon. Kaya sa Bible, capital S, Son of God, or sa Tagalog, anak ng Diyos, capital A. Hindi po yan basta-basta na titulo, kapatid. Capital S or capital A po yan dahil ang ibig sabihin yan, God in human flesh. Hindi po siya ordinaryong tao. He is God na nagkatawang tao. Yan po ang ibig sabihin ng Son of God or anak ng Diyos. Kaya si Kristo, katulad ng Ama, siya ay Diyos. Ngunit nagkatawang tao para ibigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ngunit siya ay nabuhay at siya ay namatay, inilibing sa cross, at after 3 days, siya ay nabuhay muli. Ang ibig sabihin, kapatid, kahit dahil siya ay Diyos, dahil siya ay Panginoon, kahit ang kamatayan, hindi siya kayang hawakan. Hindi siya kayang pigilan. Kaya tayo po naniniwala kung ano po ang sinasabi sa salita ng Panginoon sa pamagitan po ng aklat na ito, Bible. Kaya sa Bible, sinasabi po malinaw na ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay tao. Okay? Kasi kung hindi siya tao, hindi niya mararanasan yung paghirap doon sa cross. Siya ay tao at the same time, He is God. Siya ay Diyos. Amen? Malinaw po yan sa Bible. Okay? Kung kayo po ay naniniwala lang na si Kristo ay tao, ngunit hindi siya Diyos, hindi po yan ang tinuturo ng Word of God. Amen? We believe that Jesus is man at the same time He is God. Why? Yan po ang sinabi, malinaw po na sinabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga nais niyang batuhin ng mga Parisiyo noong unang panahon. Kasi nung sinabi niyang, before Abraham was, bago pa man si Abraham, I am. Alam ba ninyo yung I am? Yan po ang ginagalang na pangalan, ginagalang ng mga Hudyo na pangalan ng Panginoon. I am. I am. Pangalan po yan ng Diyos, Ama. Kaya yun, nung sinabi po yan ni Jesus sa kanilang harapan, nagalit ang mga Pariseo. Nais nilang
batuhin si Jesus kasi inamin ni Jesus na siya ay Diyos. Marami pong mga script, mga verses dito sa Bible nagpapatunay na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Amen? Siya po ay tao at the same time, He is God. Kung paano nangyari yun, with Him, nothing is impossible. Amen? With Him, nothing is impossible. Huwag ko natin siyang ipasok sa napaka-limited nating pag-iisip. Huwag ko natin siyang intindihin according to our own understanding. With Him, nothing is impossible. Kung siya'y tao, He's the same time, He is God. Kasi yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon. So ang ibig sabihin ng Son of God or anak ng Diyos, He is God in the flesh. Hindi po siya created. Hindi siya nilikha, hindi siya nilalang. He is the Creator. He is equal sa God the Father. Tayo po ay naniniwala sa tinuturo, sa teaching na Trinity. Amen? Alam niyo yung Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlong personas tatlong personas, ngunit isang Diyos. Paano nangyari yun? Yan po ang malinaw na sinabi ng Word of God. Kaya ang sabi ng iba, hindi, kung ang Diyos Ama ay Diyos, si Kristo ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos, tatlo na ang Diyos ninyo. Hindi, isa pa rin. Bakit? Ginagamit kasi ninyo addition. God the Father, plus God the Son, plus God the Holy Spirit. Hindi yan addition, kapatid. Ano? Multiplication. 1 times 1 times 1. Amen? Yan po ang very clear na sinabi ng Word of God. Kaya, pag may mga nagtuturo sa inyo na si Kristo ay hindi Diyos, huwag na po ninyong i-entertain. Okay? Huwag na po ninyong pakinggan para hindi ko kayo ma-deceive. Dito lang po tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi ho niya kayang maging tagapagligtas or Savior kung hindi siya Diyos. Amen? So bakit mahalaga ang kanyang resurrection? Dahil ito po ay nagpatunay na siya ay Diyos. Maraming mga church, mga religious leaders, sinasabi nilang sila ang Panginoon, sila ang Diyos. Sila daw ang kaligtasan. Pero hanggang ngayon, nandoon pa rin sila sa libingan. Yung ilan nga, nasa kulungan. Di ba? Dito sa atin, may ilang mga religious leaders dito na talagang publicly sinasabi nilang sila ang daan, sila ang kailangan para tayo makakapunta sa langit. May kilala ba kayong ganon? Meron ako, napakinggan ko po yon. Para daw kayo makakapunta sa langit, kailangan ninyong dumaan sa Kanya. Kasi ang buhay ninyo ay nasa Kanya, hawak niya. Wow! Kaya ngayon, nasa kulungan siya. Puntahan ninyo sa kulungan at magpalista kayo doon. Number 2, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katibayan ng ating kaligtasan. Ang cross ang nagbayad sa ating kasalanan, pero ang resurrection or muling pagkabuhay ang patunay na tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Kristo doon sa cross. Yung sinabi ko kanina, kapatid, kung si Kristo ay hindi nabuhay muli, wala tayong kaligtasan ngayon. Amen? Wala tayong kaligtasan. Ibig sabihin, kung si Kristo ay hindi nabuhay muli, impyerno pa rin ang bagsak nating lahat. Impyerno pa rin. Pero salamat sa Diyos dahil ang ating Panginoon si Kristo ay muling nabuhay at lahat ng sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Kaya mahalaga po, napakahalaga na maintindihan natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay matatanggap ng tao
habang buhay pa po tayo. Malinaw po yan. Sabi ng salita ng Panginoon, ang kaligtasan, malaman natin habang buhay pa po tayo. Ibig sabihin, habang buhay pa po tayo, habang ang ilan sa inyo ngayon ay inaantok, amen, di ba? Bakit kayo inaantok? Kasi mga buhay kayo eh. Buhay. Buhay na parang patay. Di ba? Ngayon, ibig sabihin, habang nakikinig kayo dyan, dapat ngayon, pag inabutan na tayo ng kamatayan, dapat ngayon pa lang, alam na po natin kung saan pupunta ang ating kaluluwa. Yan po ang ibig sabihin ng kaligtasan. Mali po yung katuruan na malalaman natin kung tayo ligtas after sa ating kamatayan. Hindi ho. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, after you die, pagkatapos mo mamatay, judgment agad yun. So ang gusto ni Lord, bago tayo maabutan ng kamatayan, dapat binigay, sinuko na po natin sa Kanya ang ating buhay. Tinanggap na po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ginawa na po ba natin yon? Amen? Ginawa na po natin yon? Tinanggap na po natin si Kristo sa ating buhay? Ibig sabihin ngayon pa lang kapatid, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Physically lahat po tayo, kung hindi pa babalik ang Panginoon, lahat po tayo makakaranas talaga sa simenteryo. Itong physical natin. Ha? Physical natin makakaranas talaga. Bubuhatin ng staff ng anong punerarya yon. Yung physical natin. Pero yung espiritu, yung kaluluwa natin, ay makasama ang ating Panginoong Hesukristo doon sa langit. Yan po, kung tayo ay naniniwala sa ginawa ni Kristo doon sa cross at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. This is the most important message, kapatid. Lalo na sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nagpanik, nagworry. Paano na lang? Anong mangyari sa buhay ko? Grabe na po. Magkano na ba ang krudo ngayon? Yung iba yata umabot ng almost 200. No? Per liter. Dahil po sa giyera sa Middle East at ngayong April 7, another increase na naman dahil sa giyera. At alam naman natin, pagtaas ng krudo, lahat ng mga bilhin susunod. Kaya yung mga taong walang Panginoon, nababalisa, nag-worry, nagpanik, paano na lang ang kinabukasan namin? Saan na lang kami kukuha ng pagkain? Pero kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka dapat mangangamba. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi pababayaan ng Panginoon na mamamatay ka sa gutom. Kayang i-provide, kayang ibigay ng Panginoon lahat mong pangangailangan. At ang kanyang provision, hindi nakadepende sa presyo ng krudo. Hindi nahihirapan ang Panginoon sa pag-provide, sa pagbigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Alam niyo, pinapayagan ng Panginoon na makakaranas tayo ng ganitong pagsubok ngayon, ganitong problema ngayon, para malalaman kung sino po talaga ang tunay na may pananampalataya sa Panginoon. Nandito na po tayo sa last days at nais ng Panginoon na malalaman natin kung tayo po ba ay may tunay na pananampalataya sa Kanya. At ito po ay sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating paligid ngayon. Kasi sa ating panahon ngayon, may crisis. But if you have Christ, magpapatuloy pa rin tayo. Amen? Pag may Christ tayo, kapatid, yes, mararamdaman po natin, pero hindi tayo nagpapanik.
Kaya make sure, kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Kristo sa buhay mo, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito, kapatid. Hindi po aksidente na nandito tayo ngayon. Dinala kayo rito ngayon at makakarinig ng salita ng Panginoon. Dahil mahal ka ng Diyos. At ayaw niyang mapahamak ang kaluluwa mo sa impyerno. Ayaw niyang masasayang ang kanyang ginawa doon sa cross dahil hindi ka sumasampalataya sa Kanya. Dahil si Kristo ay muling nabuhay, tiyak na po tayo sa ating kaligtasan. Amen? Kung walang resurrection, walang kasiguraduhan ng kapatawaran. Kung walang resurrection, wala. Makasalanan pa rin tayo. Kung walang resurrection, walang kasiguraduhan ng kaligtasan. Kaya lang, ngunit salamat sa Panginoon dahil siya ay nabuhay muli. Number 3, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbibigay ng tagumpay laban sa kamatayan. Natural po sa tao ang matakot sa kamatayan. Pero dahil kay Kristo, ang kamatayan ay hindi wakas. Daan ito patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Ang physical death, ito po ay entrance natin sa langit. Amen? Makakaranas tayo ng physical death, pero hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba, dahil ito po ay entrance lamang sa pangalawang buhay na walang hanggan na binigay ni Lord sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Kaya huwag po tayong matakot. John 14:19, konting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Ito yung sabi ni Jesus sa Kanyang mga disciples. Pero makikita niyo ako at dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Amen? One day, hindi natin alam ang ating katawan, dadalhin sa sementeryo, ililibing. Pero ang pangako ni Jesus, kung kayo po ay sumasampalataya sa Kanya, bubuhayin kayo muli. Amen? Bubuhayin kayo muli at hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. At kaya niyang gawin ito. Kasi nga, ginawa niya ito sa Kanyang sarili. Kung kaya niyang mabuhay muli, kaya niyang buhayin muli ang mga taong nanampalataya sa Kanya. Kaya tuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Yes, may mga kahirapan, may karamdaman, but ang lahat ng ito, mga kapatid, pansamantala lamang. Amen? Ang mga anak ng Diyos, hindi dapat natatakot sa kamatayan. Amen? Hindi dapat natatakot sa kamatayan dahil hindi ito ang wakas, hindi ito ang katapusan. Mga taong hindi kumilala sa Panginoon, yes, matakot kayo sa kamatayan dahil ito ang wakas. After this one, you will be judged forever. Pero ang mga anak ng Diyos, ang kamatayan ay hindi ito wakas. Simula pa lamang ito para maranasan mo ang buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Kaya very, very powerful po ang resurrection at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay sineselebrate kahit nung panahon ng mga unang mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang mga Hudyo, sila po ay nagsasamba at nagtitipon-tipon sa synagogue or sa temple sa araw ng Sabado. Ngunit, yung mga Jew na nagiging Christian, hindi na sila nag-worship sa araw ng Sabado. Nilipat nila sa araw ng Linggo. Why? Dahil sa araw ng Linggo, muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Basahin mo sa Book of Acts, maging sa New Testament, ang mga Christian, pumupunta sila sa synagogue, sa temple, sa araw ng Sabado. But not to worship. They go and they went to the temple sa araw ng Sabado to preach Christ.
Pero sila po as believers, nagtipon-tipon, they worship the Lord in spirit and in truth sa araw ng linggo. While sa araw ng linggo, nabuhay muli ang ating Panginoon. Naunang mga Christians, they celebrate it. Because this is our victory. Nararapat din natin itong i-celebrate. Amen? Alam niyo, yung sinabi ko sa inyo few years ago, kung meron mang event, biblical event, na dapat nating paghandaan, no? Ito yon, yung Resurrection Sunday. Na I pray na sana kung gaano karami yung handa natin sa Pasko or sa Christmas, ganon din sa Resurrection Sunday. Kasi ito talaga ang very biblical and very clear na kahit yung mga disciple, ginawa nila. Kasi ito yung sentro ng pananampalataya natin. Kaya tayo, linggo ang pagtitipon natin. Hindi tayo nag-worship kung walang problema sa atin kahit anong araw. Amen? But together with the Christian Jew, we worship sa linggo dahil we celebrate and we remember yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Kaya sa mga taong hindi nakakaintindi, walang saysay, walang bili ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. But for us, na nakaranas ng kaligtasan, nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, we will celebrate because sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon, ito ay nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa, buhay na kaligtasan, at kahit kailan, hindi tayo mababalisa. Hallelujah, salamat po sa Panginoon. Kung walang resurrection, walang kaligtasan, walang pag-asa, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Itong pagtitipon natin ngayon, yung pagtitipon natin every Sunday dito sa church, walang saysay, walang kabuluhan kung si Kristo ay hindi nabuhay muli. Wala eh. Bakit may say? Anong kalaga noon? Wala tayong kaibahan sa ibang relihiyon. Nagsasamba sa patay na Diyos. Walang kaibahan sa kanila. Nagsasamba tayo sa walang buhay na Diyos. Hindi makakarinig sa papuri at pasasalamat at worship ng kanyang mga tao, mga anak. Pero salamat sa Panginoon dahil siya po ay nabuhay muli. Kaya every time kinakantahan natin at sinasamba natin ang Panginoon, siya nakikinig at siya po ay nagagalak. Alam ba ninyo, kayo ay kasama natin ang presensya ng Panginoon? Nandito siya sa ating kalagitnaan. Amen? Alam ba ninyo, nandito siya? Nakikita niya ang lahat. Kahit yung inaantok, natutulog. Amen? Salamat sa Panginoon dahil binuksan niya ating mga isipan para maintindihan natin ang katotohanan. Kaya let us celebrate. Let us always remember ang ginawa ni Kristo doon sa cross at ang kanyang pagkabuhay muli. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng tunay at ganap na pag-asa. Ang tanong ko lang ngayon sa inyo, kapatid, buhay ba si Kristo? Buhay ba si Kristo sa buhay mo? Amen? Ito yung iiwan kong tanong sa inyo ngayon. Buhay ba si Kristo sa buhay mo ngayon? Paano mo mapapatunayan na buhay si Kristo sa buhay mo ngayon? Mapapatunayan mong buhay si Kristo sa buhay mo dahil araw-araw na mumuhay kang may Kristo. Amen? Araw-araw, hindi ka man perfect, pero namumuhay kang may kabanalan at may katuwiran. Namumuhay kang galit sa kasalanan. Bago
bago po ako bumaba sa pulpit, I would like to grab this opportunity ngayong umaga po. Baka po may ilan sa atin hanggang ngayon, ilang beses na po kayong nakarinig about Christ, about kay Kristo, pero hanggang ngayon, hindi pa po kayo gumawa ng desisyon na siya'y tanggapin at papasukin sa puso natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo pa nagawa yan, kapatid. This is the day na dapat gawin mo yon. Lahat ng tumanggap kay Kristo, sila ay binigyan ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Amen?